Signs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wala. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. At syempre ito naman po ang inyong lingkod, Fenny Codemos, para sa ating Balitang Halian. Para sa ating balitaan, ngayong araw ng Tuesday, tingnan po natin ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Tingnan natin, passable naman lahat, yan. Kasi po ay yung iba, pabalik, south, itong mapulang lupang medyo may problema, Yung Bukawi Toll Plaza, yung, okay naman lahat, Pero parang, pati sa San Fernando, mamayang hapon. Pero actually, ang wala lang naman pasok ay ang Manila, kasi Manila Day po today. Ayan. Okay. Tingnan naman natin ang ating ulat palahon, RB. May bagyo ba? Kahapon ay binaha ang ilang mga parte ng karsada. Ayan po si Chanel Dominguez, ang weather specialist ng Pag-asa. As of 5 a.m. Tuesday, June 24, Manila Day. Ano na po ba kaya? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 24, 2025. Ngayon, meron tayong low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa lang 290 kilometers west ng Ambulong sa Nawan City, Batangas. Kumikita po natin, nakabilog po ito ng orange at kumikita natin dito sa ating legend, ang orange po ay medium po. Ano po ba meaning nitong medium? Medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo. Ang meaning po nito, mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. So ngayon, meron pa rin naman tayong southwest monsoon or hanging habagat na patuloy na umiiral dito sa may southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Ito rin po yung nagdadala ng mga malawakang pag-ulan, lalo na dito sa western section ng ating bansa. Ano po ba inaasahan natin panahon para sa ngayong araw dito sa Luzon? Inaasahan natin magpapatuloy ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Mimaropa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 33 degrees Celsius, Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dulot pa rin ng habagat, inaasahan natin patuloy din makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, pati na rin dito sa may Zamboanga Peninsula. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan din natin ang maliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na ito sa mga hapon at gabi natin. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius, Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, at Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, at Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Kahit may low pressure area po tayo, wala pa rin naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:28 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dosp.gov.ph.
Yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay, yan po ang ating tanghalian para sa ating ulat panahon. At para sa ating mga balitang tidbits, ayan, paalala ng palasyo kay BP Sara. Malaking utang ng Pinas galing sa tatay mo. Ipinaalala ni Malacanang Vice President Sara Duterte na panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumobo ang utang ng Pilipinas. Ano ulitin ko nga, parang di ko naintindihan. Ipinadala ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumobo ang utang ng Pilipinas. Yan ang tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos questionin ng Vice Presidente ang 16 trillion pesos na utang ng Marcos admin. Pakinggan natin, RV. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po ng mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT? Yon, very good. Okay, RB. Paliwanag ni Castro ang 16 trillion pesos ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa ng mga nakarang administrasyon at sa kabuuang halaga ang ama ni BP Sara ang may pinakamalaking utang na umabot sa 12.79 trillion noong Hunyo 2022 na nagka-interest ng 115.1%. Kaya't pinilit niya ng pamahalaan na maiwasan na mangutang. Sa talumpati ni BP Duterte sa Australia, binanggit niya tungkol sa magandang nangyari sa ekonomiya, subalit papel lamang ito. Sinagot na yon ni Atty. Castro. Samantala, pinatigil ng grupong Pinoy Action for Governance and the Environment ang operasyon ng isang landfill sa barangay Mangkatyan, Porac, Pampanga.
Bunsod na rin ng panganib na dulot ng pasilidad, kabilang ang pagguho ng lupa at ragasa ng lahar. Ayon kay M. Roche Guangco, campaign officer ng Pinoy Action, malaking pagwasak sa kalikasan kung patuloy ang operasyon ng landfill ng Eco Protect Management Corporation. Ani Guangco, hindi lamang kalikasan ang mawawasak, dulot ng lahar, kundi ang mga kalusugan ng mga residente dahil sa amoy at katas ng mga basura. Nabatid ng grupo na ang landfill ay ginawa gamit ang volcanic mud o lahar na madaling mawasak tulad ng pag-ulan at lindol. Binigyan diin ni Guangco na dapat na umaksyon ang pamahalaan at ipatigil ang operasyon na para maiwasan ang anumang disgrasya sa mga naninirahan malapit sa lugar. Nagpatawag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng meeting sa kanyang economic team para paghandaan ang magiging epekto ng naganap na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na pag-uusapan sa economic meeting ang mga posibleng epekto ng pagsirit sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa ngayon ay halos umabot na sa $80 kada bariles. Tiniyak naman ni Castro na ibibigay agad ang detalye kung ano ang magiging resulta ng pagpupulong. Sa ngayon, fuel subsidy aniya ang maibibigay ng gobyerno para sa mga maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at mayroon ding nakalaang 2.5 billion pesos na pondo para sa ayuda. Determinado ang pangasiwaan ng Alphamart Convenience Store na gumawa ng aksyon legal o panagutin ang isang lady blogger na pumasok at humiga sa kanilang freezer para lang sa cool content nito. Ang nasabing video ng lady blogger ay nag-viral sa social media at umani ng kaliwat ka ng pagbatikos. Sa mga nakapanood sa viral video, hindi mawari ng mga netizens kung anong pumasok sa sentido komon ng lady blogger at pumasok sa kahubiga pa ito habang nakangisi sa freezer na pinaglalagyan ng yelo at iba pang frozen food ng Alphamart. This is to address the videos and photos circulating on social media that depicts the unauthorized and harmful use of our store equipment. Alphamart take this very seriously and we have launched a thorough investigation in the matter. Saad ng Alphamart sa isang important notice na ipinosti nito sa social media. Muli ginit ni Senator Christopher Bongo ang kanyang isinusulong na i-institutionalize at palawakin ang OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga. Ay, gamitin mo po yung budget ha. Ito'y kasunod ng natanggap na pagkilala ng OFW bilang Public Facility of the Year Health Category in the Philippines, ayon sa Philippines. Sa ginanap na 2025 Gov Media Conference and Award sa Singapore, sinuportahan ni Go ang pananaw ng Duterte administration na specialized healthcare para sa OFW at natupad ito sa kanyang panunungkulan bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Ang OFW Hospital na nagsimulang mag-operate noong Mayo, taong 2022 sa pamamagitan ng pagsisikap ng gobyernong Duterte at ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ay nagsisilbi ngayong dedikadong medical facilities para sa OFW at sa kanilang mga pamilya. Yan ang ating balitang tidbits. RB, meron ba tayong wala? Okay. At ngayon ay nakuha natin ang ulo ng mga balita. Taas presyo ng delata, bilihin nakaamba. VP Sara pinababasura ang impeachment complaint.
Pangulong Marcos nakisa sa panawagan ng peace talk unity sa pagitan ng Israel at Iran. VP Sara, mga ginagawa ni Pangulong Marcos, di ramdam ng Pinoy. Lalaking sinilaban ng selosong mister, kritikal. Tore sa mga pulis, 911 hotline i-promote. Koreano, tiklo sa higit na 7 million pesos na ketamine. Tatlong illegal alien timbog sa BI. Yan ang ating mga balitang aabangan natin dito sa ating balitang halian. Pero bago yan, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, balik tayo. Nagpaabiso na ang grupo ng mga may-ari ng supermarket na ipapasa nila sa consumers ang magiging dagdag na gastos sa paggawa ng mga produkto na kinabibilangan ng mga dilata at iba pang bunsod ng malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Ipapasa sa amin ng distributor kung sino man ang nag-deliver sa amin, supplier namin, and then we'll have to pass on to consumers. Yan ang pahayag ni Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua. Sa paliwag ni Kua, maaaring itaas ang mga manufactured item tulad ng mga dilata, processed food at iba pa dahil magpapalaki ng distribution cost. Ngayon na kaagad, hindi naman siguro. Ang mga supermarket owners naman ang magtatalaga kung magkano ang ipapatong sa mga kasalukuyang presyo ng produkto. Nakatakdang ipatupad ang big time price hike sa mga produktong petrolyo ngayong Martes sa epekto ng tensyon sa Middle East sa pandaigdigang merkado. Itong Lunes, nakipagpulong ang Department of Energy sa mga oil companies hinggil sa magiging solusyon na matutulungan ang publiko sa mataas na presyo ng langis. Nakumbinsi ng DOE ang 12 companies ng langis na dumalo sa pulong na utay-utayin ang pagpapatupad ng mataas na presyo at magsumiti sila ng actual price adjustment para sa mga tranches ng pag-stagger ng taas presyo. Bukod dito, sabi nila, handa umano ang mga kumpanya ng langis na i-expand ang kanilang mga promotion at discount para sa mga public utility vehicle at mga jeep para mapigilan ang impact o pagtaas ng singil ng pamasahe sa publiko. Samantala, hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura na ang kinakaharap niyang impeachment complaint. Ito ang nakasal sa kanyang 35 o 35 pahinang answer at
Cuatelam na inihatid ni Arnel Barrientos Jr. na mensahero mula sa law firm ng Fortune, Narbasa, and Salazar. Sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug, dakong alas 5:49 o 5:49 ng hapon bilang tugon sa kautusan ng impeachment court. Sa naturang tugon, sinabi ni VP Sara na marapat lamang na maibasura ang reklamo laban sa kanya dahil ito ay illegal at lumalabag sa one-year bar rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Ang tinukoy ni Vice Presidente ay ang probisyon sa saligang batas na nagpapahintulot lamang sa paghain ng isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official kada taon. Dagdag pa, Vice President Sara J. Duterte by counsel without waiving any jurisdictional and or other objection. She has to this case and the fourth impeachment complaint. Respectfully states, the fourth impeachment complaint must be dismissed because it is void ab initio for violating the one-year bar rule under Section 3, 5, Articles 11 of the 1987 Constitution. Una nang pinadalhan ng kopya ang sagot ang House bago isinumiti sa tanggapan ni Bantog. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakiisa na rin sa panawagan ng iba't ibang lider ng mundo na idaan sa mapayapang pag-uusap ang diplomasya ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na ramdam ng gobyerno ang pag-aalala ng mga bansa sa palitan ng missile attack ng dalawang bansa dahil sa epekto nito hindi lamang sa mga mamamayan ng Iran at Israel, kundi sa pandaigdigang ekonomiya. Nais din ni Marcos na manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag ang global community. Inamin din naman ni Castro na magkakaroon ng matinding epekto ang nagaganap na gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya tumaasa ang palasyo na magkakaroon ng mabilis na kalutasan ang nagaganap na tensyon sa nabanggit ng dalawang bansa. Kahit may fuel subsidy ang gobyerno sakaling sumirit ang presyo ng langis sa world market, ayon pa kay Castro na kasama rin sa maapektuhan ng giyera ang logistic at trading ng langis. Dahil dito, kaya humiling ng panalangin si Castro na para pabigyan, para mabigyan ito ng magandang solusyon para hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan natin dulot ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ating panalangin, RB, nandyan na ba? Okay. So, ang Panginoon Marcos ay nakikiisa rin sa panawagan ng PISTOC sa PISTOC Unity sa pagitan ng Israel at Iran. At tayo rin sa Kakampi Online at ang buong sambayanan ay humihingi din at nakikisa sa panawagan ng PISTOC. Ayaw natin ang gera dahil ang gera ay walang dinudulot na kabutihan sa atin. So, lahat tayo ay magsasuffer because of that issue. Sige, Arvin, nandiyan na? Tayo po ay manalangin. Ito'y panalangin po na para matigil na at magkaroon na ng PISTOC at para tayong lahat ay happy sa mga susunod na panahon. Diba? Malapit na naman ang Pasko. Diba? So, Arvin, andyan na? Okay, habang inaayos pa, pinatutsadahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing hindi naman ramdam ng mga mamamayan ang ginawa nito para sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni VP Sara sa isang chance media interview sa Melbourne, Australia.
nitong linggo at matapos siyang mahingan ng reaksyon sa pahayag ni Pangulong Marcos na higit siyang nakapokus sa pangangailangan ng mga mamamayan kaysa sa impeachment ng Vice Presidente. Tama. Well, sabi nga niya, well, good for him and we hope to see some sort of truth to his statement that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Yan ang banggit ni BP Sara. Dagdag pa nito, unfortunately, if you talk to the ordinary citizen and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. Binansagan pa ni BP Sara ng hallmark of the scammer o hallmark of a scammer ang Pangulo. Ayon pa kay BP Sara, hindi masusunod ng Pangulo ang kanyang mga pinangako noong panahon ng kampanya. In fact, he has not followed through within any of his campaign promise, and that is an example of conflicts with regards to our president. Anya pa. Well, we are not surprised. He has the hallmark of a scammer. Manalangin natin. Meron pa? Kanina pinalabas ko eh. Samantala, nasa malubhang kalagayan ng isang lalaki ng buhusan ng gasolina at sindihan ng isang selosong mister. Kasi mo na dyan. Kung saan isang babae rin ang nadamay sa tagig. Sa ngayon ay nakaratay sa kasalukuyan. Inoobserbahan sa ospital ng Makati ang biktimang si alias James, 28 years old, na residente ng Barangay Pitogo. Nagtamo ng third-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan at mukha. Ayon sa Taguig City Police Station, alas 10:22 o 10:22 ng umaga, nitong nakaraang Biyernes, Hunyo 20, taong kasalukuyan nang maganap ang insidente. Kuha sa CCTV ng Barangay Pitogo ang pangyayari na kung saan makikita ang pagdating ng suspect na si alias Gregorio, 43 years old, sa isang eskinita at nilapitan ang biktimang nakatambay at nagsiselfone. Mabilis na ibinuhos ng suspect sa biktima ang gasolina na nasa supot at silindihan. Naghihiyaw at nagtatakbo ang biktima hanggang sa umabot sa naglalabang ginang. Nagtamo rin ng sunog sa katawan ang ginang. Sa pahayag ng isang saksi, sinabihan pa ng suspect ang biktima na ito ang regalo ko sa iyo bago ang pagbuhos ng gasolina. Sinabi ng barangay chairman Ibes Ebrada, nagkaroon na rin ng harapan ng biktima at ang suspect, kung saan nagsorry pa ito sa mga pagbabanta sa biktima. Marami na ring record ang suspect sa barangay. Lumilitaw na issue na ang barangay nag-issue na ang barangay ng protection order laban sa suspect upang hindi makamit o hindi makalapit sa kanyang misis na nagsampa ng reklamong pananakit, verbal at psychological abuse. Ikinuwento pa ng ina ng biktima na minsan ding inabangan ang kanyang anak sa trabaho at pinagbantaan. Marami rin umanong pinagselosang lalaki ang suspect, hindi lamang ang kanyang anak, ayon pa sa ina ng biktima. Ngayon, dakuan natin ulit ang ating panalangin. Kung ang ating Pangulong Marcos ay nananawagan ng pagkakaisa, tayo naman ay sa kakampi ay nananalangin na sana ay matapos na ang gerang ito. Arby? O God of mercy and compassion, we come before you with heavy hearts, burdened by the suffering and pain caused by war. So many lives have been lost, so many families torn apart, so many children left in fear. We ask you, Lord, to intervene. Let your peace, which surpasses all understanding, flow into the hearts of leaders and nations. Touch those who hold power with wisdom and compassion. Break the chains of pride, hatred, and vengeance that fuel violence. Comfort the grieving, heal the wounded, protect the innocent. Open the eyes of the world to the value of every human life. Strengthen those working for justice, unity, and reconciliation. May love overcome hatred,
and hope rise from the ashes of destruction. Lord, we believe that peace is possible. Make us instruments of your peace where there is hatred. Let us sow love where there is despair. Let us bring hope. Guide us to a future free from war and filled with compassion. In your holy name, we pray. Amen. Okay. P sounds. Samantala, ito ang panawagan ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa kanyang mga tauhan bilang sagot sa paghingi ng tulong. Ayon kay Torre, kailangan ng maging pamilyar ang lahat ng operational na ang 911 na kaagapay sa oras ng krisis. Bagamat maganda ang feedback ng publiko 5-minute response time rule, maraming mga kababayan pa rin natin ang hindi pa nakakaalam ng epektibo na ang paggamit ng naturang emergency hotline. Sa naging flag ceremony sa kampo kahapon ng umaga, nagulat ang hepe dahil maraming kababayan pa ang hindi nakakaalam ng paggamit ng 911 hotline. At hindi naniniwala na gumagana ang naturang hotline. Dahil dito nananawagan ng tulong si Torre sa kanyang mga pulis na iendorso at muling imungkahi sa publiko na nagana at nagagamit na ang hotline. RB, lagay mo natin yan sa atin, ha? Ipakita rin ang kanilang hanay sa pamamagitan ng paggamit sa 911. Mabilis nang makukontak ang mga pulis para rumisponde sa kanilang mga pangangailangan at mga emergency. Samantala, naging masaya naman ang hepe na naging positibo ang naging feedback ng publiko. Indikasyon lamang aniya na nakikilala ng publiko ang serbisyong ginagawa ng kanilang hanay para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng sambayanang Pilipino o ng mamamayang Pilipino. Samantala, umabot na sa higit 7 milyong pisong halaga ng ketamine ang nasabat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group mula sa isang Korean national sa Ninoy Aquino International Airport. Itong linggo ng gabi, batay sa report ng PNP DEG Acting Director Police Brigadier General Edwin Quillates, alas 6:20 o 6:20 ng gabi nang makumpiska ng kanyang mga tauhan ang droga sa final security screening ng checkpoint. Dito sa Checkpoint 3 Domestic Departure Area ng NAIA Terminal 2. Pasay City at dinakip si Han, 39 years old. Nakuha rito ang nasa 1,430 gramo ng white crystalline na pinaniniwalang ketamine na may standard drug price na 7 million, mahigit, no? Agad na dinala ng PDEA laboratory ang illegal na droga. Samantala, arestado sa mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Zamboanga del Sur ang 3 dayuhan matapos na madiskubring gumagamit ng illegally acquired Philippine identity. Illegal alien, ano? Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang pag-aresto ay mula sa pinaigting na kampanya ng BI laban sa mga illegal na dayuhan na gumagamit ng mga peking pagkakilanlan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong, di ba? Napigilan na ang mga banta ng dayuhan na pumasok at gumala sa bansa. Kinilala ang mga naresto na sina Wang Yungpeng, 46 years old, si Liu Huyang, 45 years old, at Lin Zhuashang, 34 years old. Aniya, ang mga dayuhan ay nagpapanggap na Pinoy ay maaring maglagay sa kanilang sarili sa bansa para sa paniniktik o para gumawa ng kriminal na aktibidad. Ibinahagi ni Biado na ang mga intelligence operative ng BI sa Region 9 sa pakipag-ugnayan ng intelligence unit ng Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Ang 53rd Infantry Battalion ay nagsasagawa ng serye ng pag-aresto
sa peninsula. Yan ang ating mga balita ngayong araw na ito. Tayo muna ay magpalala mula sa ating himpilan. Brother? Fab, Manila. Meron sila July 3, no? Okay, tayo mo yun ay mag-RTVM muna. Ano ba We mga have balita? raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation and we are moving quickly to bring them home while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Hmm. Ayan. Pero alam ko may dumating na ngayon ng 26. No? At sakay at galing ito sa iba't ibang lugar eh. No? Pero ang pinag-anuhan nata nila kung ako nagkakamali, Jordan. Okay. Kasama si Secretary Hans Leo Kakda. Okay, at sana nga ay padalangin nga natin na matapos ng kaguluhan, tayo sa kakampi ay nananawagan din sa peace talk, no? Dahil sa gera, wala pong nananalo, wala ring natatalo, ay puro talo, no? At syempre, suffering ang lahat. Hindi lamang po kayong dalawa ang nagsasuffer dito, buong mundo kasama dito. Okay, RB, meron ba tayong mga trabaho patrol na bago? Ano ang mga trabaho natin? Tsaka syempre panawagan din natin mula sa ating kakampi online. Share lang po ninyo, i-share and
likes po ninyo ang ating programa. Everyday po yan, sariwang mga balita ang ating ihahandog po sa inyo. Okay, paalala nga muna, RB, yung ating ibang paalala dyan. Andiyan ang Bank of Commerce. Thank you very much sa Bank of Commerce sa tulong po niyo sa pagdating nitong ating June 26, no? June 26 po ay magsama-sama tayo sa ating gagawing mga forum, no? Arby, pakita mo nga yung plug natin dyan. Yan, June 26 po para doon sa ating mga OFW dahil ang June ay panahon pa rin po ng bigay pugay sa ating mga OFW and their families. Diba? Kaya tingnan nyo ang ating pamahalaan, di niya alam kung paano tayo tutulungan ng mga OFWs at dapat nga may representative tayo. Ditong nakaraan, wala po tayong representative, no, na natutulong at tutukoy at mag-focus ating mga kababayang OFWs. Yun. Kaya dapat, no, yung party list natin na yan, dapat ay iayos. Kasi yung party list natin, minsan hindi naman nakatukoy talaga sa mga sektor. Yun, di ba? Anong mga sektor ba ang makakatulong sa atin? Dahil wala tayong representative ngayon. Di ba? So, RB, ipakita nga natin muna yon. Nasa iba? At siyempre, binabati natin ang lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. David, Sir Dave, Chris Pangilinan, Cooper Kahulugan, Crystal Ann Kahulugan, at yung mga taga Benguet, no? Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Ayan. Bringing home the heart and the role of mental health and reintegration in the nation building. Yan ang ating title dun sa atin. At gusto sana natin ang ating mga kababayan, yun, di ba? Pukusan natin ang ating health matters, no? Di ba? Dumadami nga din daw ang sinasabi nilang mga anong tawag dito, na nagkaroon ng problema, mental health problem, especially dun sa mga nasa may gera-gera, di ba? Yan. At syempre, sabi nga natin, ang mga bayani natin ay dapat suportahan natin. So, di ba, tatlong issue ang pwede natin itapik dyan tomorrow, sa 26. Ito yung mental health problem, HIV, at saka yung tuberculosis para sa ating mga OFW. At may magdi-discuss niyan bukas sa 26 po. At syempre, marami pa rin tungkol sa reintegration naman. Tingnan natin kung makakatulong ang CDA sa atin, ang Bank of Commerce, ayan. At syempre, of course, ang huli natin yung OFW party list. Okay, so RB, dapat pagdikit-dikitin mo yan, ano? Diba? So, migrant celebration po ito sa 26, dito po sa gaganapin sa may Amosup Center, dito po sa may Cabildo Street sa may Intramuros. Okay, so tayo na pag mag-celebrate at dito makakausap natin ang iba't ibang mga pwedeng makatulong sa atin regarding reintegration. At syempre, mga doktor natin, di ba? Okay, so RB, pwede bang magpaalala muna tayo? Tingnan nga natin ang ating mga itong ating andyan pa rin pala ang PhilHealth, RB, ha? Sige, dahil di ba tumaas ang mga benepisyo para sa PhilHealth, di ba? Yung lalo na yung mga nasa kidney transplant, di ba tumaas ang mga case rate nila. Yung iba pa, mayroon pa nga mga libreng gamot doon sa mga inoperahan at nag-donate. O, di ba? Basta dapat legal lahat. Yun po. So, kahit pa paano nakikita rin natin itong mga ganitong klase. Okay, RB, pwede na? Sige. Bank of Commerce. What we are is personal banking, where we understand that every deposit is your hard-earned money. Every loan is for good reason. Every service aids in your convenience. Every business of ours is meant to grow yours. We hear you, feel you, and we act on your every banking need. Bank of Commerce, an affiliate of San Miguel Corporation. Isa pa,
tingnan natin yung iba pa natin, RV. Yung mga makakausap natin sa 26. Huwag ka nang malungkot, kabayan. Dahil si Patsy at si Patrick ay laging ready sa pangangailangan mo. Kaya kang tulungan for home renovation, naswak sa holiday gift for your family. Para sa pandagdag pang negosyo, sagot ka namin. Allowance for your family? Don't worry. And tuition ng mga anak? Always ready kami sa'yo. Dito sa Sepat Credit, pwedeng mag-apply ang OFW at seafarer kahit nasa Pinas ka man o abroad. Mabilis na serbisyo, ang next solusyon ng mga Pilipino. Sepat Credit Financing, ang agarang tulong sa bawat OFW and seafarers. Okay, tiget, nakuha naman natin ang ating trabaho patrol. May mga ilan dyan. Okay. Ang Perido ay nangangailangan sa Hungary. Yan. Ng electrical maintenance. 20 ang kailangan nila. Parang umikot ito, RB. Hindi ko nakikita. Ang male, lalaki po ang kailangan nila. Mga kailangan nila 170 cm ang taas. Graduate of electrician, technician, BS Electricity, 2 years experience in repairing industrial equipment, performing replacement, preventive maintenance, repair of electrical control unit, and electrical defect on machine. Can read, interpret drawings, knowledge of frequency controllers, PLC programming, and able to converse in English. Yan po ha. Ayan po para sa Hungary. Okay. Pwede kayong i-send nyo rito yung inyong resume sa perido4hungary@gmail.com. Qualified applicants will be contacted. Previous applicant need not apply again. Hintay lang kayo. Tandaan po natin, manpower pooling po ito at sasabihin po namin sa inyo, no fees in any form and purpose will be collected from the applicant. Wala po yan. Ano po? Beware of illegal recruiters and human traffickers. Yan. Yan po. At ito'y matatagpuan sa 1845 Unit A and B, Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Okay, work in Japan. Eto po, join our recruitment activity. Sabi, work in Japan. Magsaysay ito dahil nasa 7th floor, Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. Katapat yata yan ng Arroyo High School. Join our recruitment activity June 11. Tapos na yun, 18 and 25. 25, RB, no? Pwede pa yan. Tapos na pa tayo. Ay, June 28 na. Sa Sabado. Yung huling-huli, June 28 po. 8 a.m. to 3 p.m. Pupunta kayo sa 7th floor, Times Plaza Building, UN Avenue, corner Taft Avenue, Metro Manila. Trabaho po sa Japan. Okay, ano bang mga trabaho yun? Ayan, job position para sa Japan. Housekeeper, building cleaner. Ayan. Tandaan po natin, ang lahat ng pinag-usapan natin dito ay no placement fee and no processing fees. Applicant with complete document will be given priority. Okay? Next natin. Ang mga kailangan ay updated resume, certificate of employment, training certificate, diploma, and term of reference. Diba? Yan. Passport and way clearance and registration and payos. Yan po ay sa magsaysay. Yan. Diba? Okay. So, you can, for other job opening or job position, visit our portal. It's www.careers.magsaysaygglobal.com. Ayan. Okay? No fees to be collected. Ingat po tayo sa mga illegal recruiters. Okay. Yan naman. Work in Taiwan, 250 factory workers. Hanggang ngayon pa, ito pa rin. Ang inyong magiging employer ay OSE, Orient Semiconductor Electronics Limited.
Yan, kailangan daw puro college graduate or 2-year vocational graduate of any course is a plus. Prior work experience sa electronics and semiconductor factory is highly advantageous. Oh, dyan nagtrabaho sa electronics semiconductor. Okay, next. Next naman, no placement fee, no application fee, no processing fee. Paano kayo mag-apply? Ayan po, EQ. EQ, scan that QR code and apply inside dun sa QR code na yun. Complete the online application form, check your email for update. Kapag ka nakasagot kayo dyan, lagi yung babantayan ang inyong email para kayo ay ma-update. Okay? Next, ito ay matatagpuan sa room 302 hanggang 305. Dito po yan sa 400 Bareb Mansion, 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. At meron din po sa Tapwak District, Dagupan, Pangasinan. Second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapwak District, Dagupan, Pangasinan. Second floor naman po para sa Sanson F. Rojas Street, Francisco District, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Yan. Second floor po yan ng Limbo Building. Okay? Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Abangan po natin ang susunod nating programa. Dito lamang po yan sa ating Kakampi Online. Marami pong salamat.